Maibigan, magandang araw po sa ating lahat at muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Ngayong araw na ito, maibigan, ay may ibabahagi naman po ako sa inyo tungkol po sa setup po ng MediaCon to MediaCon. Galing po sa ISP ho natin, papunta po sa atin pong Piso Wi-Fi. Ito po yung kadalasang ginagamit po ng mga kaibigan natin na nagsisimula sa business ho ng Piso Wi-Fi. Kung gusto po natin maibigan na meron ho tayong client sa internet, ay pwede din po natin i-apply po ito. Pero sa video na ito ay nakafocus ho tayo dun po sa MediaCon to MediaCon, papunta po sa atin pong Piso Wi-Fi. Nga pala maibigan, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, huwag ho nyo kaligtaan na mag-like ng ating mga video, mag-share ho ng ating video, mag-subscribe, at saka pinaka-importante sa lahat na i-hit po niyo yung ating pong notification bell, at nang sa ganun ay ma-notify ho kayo sa lahat po ng ating pong mga bagong video tutorial na i-upload ho natin mga kaibigan. Kaya din po pala maibigan, kung kayo po ay gusto pong bumili ng mga Piso Wi-Fi parts, ay meron ho tayong mga link sa baba ng ating video na pwede nyo pong bisitahin at saka dun po kayo bumili mga kaibigan. So ang video na ito mga kaibigan ay part 1 pa lamang ho ito sa atin pong babanggitin na mga setup about po sa MediaCon mga kaibigan. So dapat po natin makita yung part 1 at saka part 2 o di kaya part 3 kung may part 3 man po. Nang sa ganun ay masubaybayan ninyo at talagang maintindihan po ninyo yun na pong atin pong tinuturo mga kaibigan. Okay mga kaibigan, so simulan na ho natin. So sa diagram na ito, ginawa ko po mga kaibigan kasi marami ho tayong mga kaibigan din na nagtatanong kung ano daw yung mga gagawin or mga setup ng ating internet papunta po doon sa atin pong mga Piso Wi-Fi. Kung gusto mo nyo po na mag Piso Wi-Fi, na kung saan ay meron ho kayong gusto nyo po na ang inyo pong internet plan ay ibahagi po doon sa mga Piso Wi-Fi ho ninyo, ay best ho ang video na ito para sa inyo mga kaibigan. So halimbawa, meron kang internet plan, pwede natin gamitin sa eto mga kaibigan, itong ISP. Okay, so kahit anong service provider mo, Globe, LTE, Starlink, ay pwede pong i-apply natin dito mga kaibigan para yung atin pong internet plan ay hindi masayang at talagang magamit ho natin ng wasto doon po sa atin pong mga Piso Wi-Fi. So ito po yung mga setup na kadalasan talaga na ginagamit sa mga kaibigan natin na meron pong mga internet plan, lalong-lalo na sa trending ngayon na ISP, yun pong Starlink mga kaibigan. Ito din po ay pwede po nating gamitin. So, halimbawa, ito yung Starlink natin, PLDT or di kaya iGlobe. Meron ho tayong 200 Mbps na nakukuha dun sa internet natin. So, dito naman po sa Hex na ito or sa Microtech na ito po yung naka-PPPoE setup. Kung di nyo po alam paano mag-setup, mag-config ng PPPoE, meron ho tayong link sa baba or bisitahin ho niyo yung YouTube channel natin. Hanapin ho niyo maibigan yung pong PPPoE configuration, okay? Kung hindi nyo naman po alam paano mag-config, ay meron ho tayong binibenta, Microtech at saka configuration ho ng Hex mga kaibigan. Kung gusto nyo naman po na magpa-remote, pwede din po PPPoE. Kung meron ho tayong time, ay mapagbigyan ho po natin kayo, pero meron pong bayad mga kaibigan syempre. So ito yun, meron pong configuration ang Microtech ho natin, hindi pwedeng bibili ka lang tapos ilalagay mo na dito, di po pwede mga kaibigan. Dapat naka PPPoE config po yan. So from ISP papunta po yan sa internet dito po sa port 1 ng atin pong Microtech. O nga pala mga kaibigan, may nagtatanong po, baka dagdag lang gastos yung atin pong Microtech. Baka pwede na pong idiretso pa sa ISP maibigan papunta dun sa mga vendor. Pwede naman po maibigan na yun po ang atin pong gagawin or gagamitin. Pero yun nga lang, magiging apektado po yung atin pong mga vendor kapag marami na po tayong marami ho tayong connection na vendor sa ISP ho natin. Mas maigi ho talaga nagagamit tayo ng PPPoE o Microtech para ma-manage natin yung speed na ibibigay natin bawat client or bawat window natin mga kaibigan. So from Microtech, dito po sa port 2, kasi yung port 2, 3, 4, and 5, yung mga butas na yan, ay pwede ho nating iset yan as PPPoE. Okay? So, gawin natin PPPoE
para pwede natin paglagyan yan ng mga cable kung meron pa tayong ma-i-extend na malapit lamang sa bahay o sa server ho natin. Pero sa ngayon, isang port ang ating gagamitin, tapos i-connect natin dito sa switch hub mga kaibigan na meron pong 8 port. So ano yung purpose na bakit merong switch hub dito? Para kung mapuno man po mga kaibigan yung port na ito, ay magamit pa din po natin ito. So ibig sabihin, bawat butas nito, bawat port ay pwede nating lagyan ng port para marami ho tayong magamit na available na port mga kaibigan para po sa atin pong connection. Kung halimbawa na lamang kung maramihan yung atin pong connection na gagamitin. So, ganito lamang ang setup na ito ay series lamang po may kaibigan ng MediaCon to MediaCon. So, isa lamang pong port yung ating gagamitin. So, switch hub, kahit sang port po dyan, pwede natin paglagyan. So, dito lamang po natin ilagay, papunta po dyan sa MediaCon. Ito may kaibigan, yung MediaCon natin. Yung MediaCon may kaibigan, meron pong dalawang klase. Pakita ko lamang po sa inyo. So, ito, ang MediaCon na ito ay non-giga po ito may kaibigan. Ito po ay makikita ho ninyo kung non-giga man po, may nakasulat po na 100 base. So, ibig sabihin, yung kanyang kayang i-accommodate na speed ay hanggang 100 Mbps lamang po mga kaibigan. Yun naman pangalawa, ito po mga kaibigan ay MediaCon Giga. Okay, Media Converter Giga. Ito naman po ay malalaman natin kung giga siya kasi meron po siya nakalagay dito na 1000 base. Hanggang 1000 Mbps yung kaya niyang i-accommodate na speed mga kaibigan. So yun namang kanyang ilaw ho dito kapag gagamit ho tayo ng Giga, MediaCon, 6 lamang po yan. Kapag goods po yung atin pong linya, so 6 lamang po yung ating makikita na nagbi-blink or makikita natin na light indicator po dyan na green. Yun naman pong non-Giga, makikita natin dito lahat po ng light indicator na yan na green ay mapupuno po yan. 6 po lahat yan kapag non-giga po yung atin pong ginagamit. Okay, so yun lamang po ang information natin sa atin pong MediaCon. So ang MediaCon merong A at saka B. So kung halimbawa yung gamit natin dito sa main natin ay A, dapat dun sa kabila ay dapat B. Okay, sasaluin siya ng MediaCon B. Hindi pwedeng A tapos dito naman A, hindi pwede mga kaibigan. Dapat A and B kasi pares po yan. So, ito pong read lines na ito po ay fiber optic cable. Ibig sabihin, malayuan na po yung atin pong connection. Limbawa, nasa 50 meters away from the main server, dun sa location mo, o di kaya nasa 25 kilometers kasi hanggang 25 kilometer mga kaibigan yung kayang abutin ng MediaCon. Kung halimbawa naman 500 meters or 1 kilometer, kailangan ho talaga natin ng fiber optic cable. Okay, so diagram lamang po ito mga kaibigan. Dapat ito yung gamitin ho natin, hindi pwedeng UTP cable. So itong blue, ito po yung UTP cable, okay? So papunta sa MediaCon B. So pagpunta dito sa sa MediaCon B, syempre dito sa MediaCon B, dito yung location ng vendo mo na paglagyan, okay? So nasa pangalawang bahay na kasi yung unang bahay mo is main server mo, pangalawang bahay dun sa paglagyan mo ng vendo. So sasalawin yan ng MediaCon B, tapos dito naman UTP cable, lagyan natin ng switch hub. Okay, so anong purpose maibigan, bakit lagyan pa natin ng switch hub? Kasi kung mag-e-extend ho tayo ng isa pang vendo, magpapatuloy ho tayo, dapat merong switch hub kasi yung internet, dito din po magiging bridge tulay din po ito para papunta dun sa ating second vendo. Kaya meron po tayong switch hub na gagamitin, okay? So kung hindi na po kayo mag-e-extend ng vendo dun sa kabilang baryo, halimbawa nasa malayo na 1 kilometer again, so lagyan natin ng ganito pa ding setup, naka fiber optic cable. Pero pag punta natin dun sa pinaka-last na vendo mo, halimbawa 3 vendo lamang yung ilalagay mo, so pag galing sa switch hub papunta sa MediaCon, papunta sa MediaCon, di mo na kailangan pa ng switch hub kasi hindi ka na mag-e-extend pa ng isa pang vendo. Halimbawa na lamang maibigan na wala ka ng vendo na ilalagay, so no need na nagagamit ka pa ng switch hub. Kasi yung purpose ng switch hub, magiging tulay lang yan ng ating internet na galing ho dito sa ating pong server.
Okay, sana po ay maintindihan ho natin. So, ito po ay pinaka-last na vendor natin. Huwag na kayong gumamit ng switch hub. Pero pag gagamit ho kayo ng switch hub, dapat merong switch hub dito kasi mag-i-extend po kayo kung mag-i-extend kayo. Okay? So, ito mga kaibigan, switch hub papunta dito sa atin pong Mercusys. So, yung Mercusys natin, ito, or I mean router, kahit anong router mga kaibigan, kasi brand po yun ng router yung Mercusys. Tenda o TP-Link, depende sa gagamitin natin. So, halimbawa, ito pong router natin, ito po ay meron pong username and password na nanggaling po sa Microtech dito mga kaibigan. Kasi hindi po siya gagana, wala pong internet ito kapag hindi po natin na-set yung username and password na galing po dito sa Microtech, hindi po ito gagana. So, dapat merong tayong i-input dito na PPPoE setup. So, username and password, ilagay natin dito sa router para magkaroon siya ng internet. Para yung internet dito sa ISP natin, mabibigay dito sa router natin mga kaibigan. Na kung saan meron siyang limit. Ibig sabihin, dito po sa PPPoE, halimbawa 200 Mbps yung ISP natin. So, ginawa mo kasi tatlo yung vendor mo dito. So, i-divide natin siya sa 3. So, bigyan na naman natin ng 60 Mbps each. 60, 120, 180. So, 180 yung magagamit natin since meron kang 200 Mbps plan. Huwag nating sagarin. So, ngayon, itong Mercusys, magkakaroon siya ng 60 Mbps. Hindi siya lalagpas ng 60 Mbps at hindi rin yan kukulang ng 50 or 40 Mbps. Dapat nasa 55, 56, 57 Mbps yung kanyang makukuha mga kaibigan. Malalaman natin yan kapag gagamit ho tayo ng speed test mga kaibigan. Gaya po ng fast.com. Depende po sa atin. Okay? So, meron siyang router para magkaroon ho tayo ng internet. So, dapat tama po yung username na gagamitin natin at password na galing po sa Microtech. So, pag na-okay na po maibigan yung pong ating router, nagkaroon na po ito ng internet. Kasi, syempre, malalaman natin yan kapag nag-connect ho tayo sa atin pong Mercusys or router, gamit ang cellphone ho natin, malalaman natin kung may internet or wala. So, pag meron na po siyang internet, so dito mga kaibigan, nga pala, itong UTP cable ho natin sa WAN ho ninyo ilagay sa port na WAN. WAN mga kaibigan. So, yun namang UTP cable galing po, papunta po sa ating vendor, sa LAN po ilagay mga kaibigan. LAN 1 or LAN 2. Pwede po dyan. So, yan yung papunta dun sa vendor para magkaroon ng internet ang vendor mo. So, ganun lamang po siya ka-simple mga kaibigan. Okay? So, ang tanong, pwede naman siguro na walang Mercusys. Pwede po mga kaibigan. Pwede po na walang Mercusys. I-explain ko po mamaya, ano? So, ganun lamang po yung kanyang setup. Ngayon, plano ninyo ay mag-extend ulit ng isa pang vendor kasi nasa 1 kilometer ho ito, palagay natin. So, ngayon, ano yung gagawin mo? Babalik ka pa ba dito sa dito sa server mo na 1 kilometers away, 1 kilometer away? So, hindi na, di ba? Kasi malayo na po yan. Hindi po kayo pupunta dito para latag na naman po ulit ng fiber cable papunta sa pangalawang 2 kilometers away from your server. Hindi na. Dito na po tayo kukuha ng internet. Ito pong switch hub. Kaya po merong switch hub kasi dyan po yung internet ho natin galing. Siya yung tulay, I mean. So, yung ating gagawin na setup is ganito lamang po. Kahit saang butas po dyan ay pwede natin gamitin. UTP cable to MediaCon A, tapos fiber optic cable kasi malayo po yung ating paglagyan yung second vendor. B naman po dito at same yung setup natin dito kung nakikita ho ninyo. So ayan maibigan, kahit saang butas dyan ay pwedeng paglagyan. Again, sa second vendor ho natin, maglagay ka naman ng UTP cable papunta sa router natin na meron po siyang username and password. Halimbawa 60 Mbps pa din po ito. So ibig sabihin nagamit mo yung 120 Mbps, meron ka pang 80 Mbps na gagamitin sa last vendor mo. Okay? So ganun din po yung ating setup. Router to vendor ho natin piso Wi-Fi. So ngayon, plano mo naman na mag-extend pa ng isang vendor.
So, ang gagawin mo, ganun din. Dito ka pa rin sa switch hub, maglalagay ng UTP cable papunta sa MediaCon A. Ipasa mo dun sa 1 kilometer away sa MediaCon B, sa isang lugar kung saan nandun ang yung vendo. So ngayon, bakit wala na pong switch hub? Yun pong in-explain ko kanina. Kasi hindi ka na mag-e-extend pa ng piso Wi-Fi. Maglalagay lang tayo ng switch hub dito kapag mag-e-extend ka pa ng isa pang vendo, okay? Halimbawa, ito na po yung last vendo mo. So pwede mo na siyang i-direct doon sa switch hub or doon sa router mo. Tapos si router naman, username and password, lagay natin dyan. Meron naman po siyang 60 Mbps. Yan yung ibabahagi niya dun sa vendo ho natin. So, ibig sabihin kasi tatlo yung ginamit natin na router para sa ating vendo. So, 60 plus 60, 120 plus 60 is 180. So, ibig sabihin meron pang 20 Mbps na pwede pang gamitin. So, ganun niya po mga ibigan kasimple ang setup na ginagawa ho ng atin pong mga kaibigan na nauna ho sa atin. Okay? Yung nauna na sa atin mga kaibigan ay gumagamit na po sila ng OLT. Pero gaya ho natin mga kaibigan na nagsisimula pa lamang, ay best ho talaga ang setup na ito para po sa inyo. Okay? So meron pa po akong mga explanation mga kaibigan about po sa MediaCon. Sana po ay ma-subscribe ho ninyo yung YouTube channel natin. Ma-notify ninyo yung atin pong notification bell. Ma-click po ninyo. Kasi meron pa po tayong ibabahagi sa inyo mga kaibigan about po sa MediaCon. Kung ano yung tamang setup ho talaga. Okay, so ito yung pinakaunang ipapaliwanag ko sa inyo na setup. Ngayon, papaliwanag ko naman yung pangalawa. So ito naman po yung pangalawa mga kaibigan. Mapapansin ho ninyo, wala pong router at wala din pong switch hub sa una. 'Di ba? Kasi yung una na pinaliwanag ko, meron siyang switch hub dito, merong may router, pero sa pangalawang setup ay wala na po mga kaibigan. Pwede din pong ganito. So, ISP, papunta sa PPOE, di ka na gagamit ng switch hub, direct ka na sa MediaCon. Pwede po na ganyan mga kaibigan. Pupunta ka sa MediaCon B, tapos ganun din, gamit tayo ng switch hub, tapos papunta na dyan, direct po sa vendo na hindi ka po gagamit ng router. Ngayon, ano yung purpose again nung switch hub dito? Yung sinabi ko kanina, kapag napuno po yung port dito, ay pwede nyo gamitin yung switch hub dito mga kaibigan kapag maramihan po yung atin pong connection, di ba? Pero kung ganito lamang po, naka-series, pwede na din po na ganito. So, switch hub, papunta sa vendo natin. Ngayon, ang tanong, bakit walang router? Kasi, meron pong mga software na meron po siyang settings for PPPoE na hindi mo na kailangan pang gumamit ng router. Gaya ho ng Easy Wi-Fi. Okay, sure bull ho ako sa Easy Wi-Fi na magagamit ho natin yung pong setup na ganito mga kaibigan. Kung meron pong PPPoE, yun pong settings ho ng ating admin sa Piso Wi-Fi nating ginagamit. Direct ho dito, punta ka sa admin, hanapin mo yung network, tapos interface or di kaya makita mo sa network meron pong options na PPPoE. So, dun mo ilagay yung username and password na hindi mo na kailangan pa ng router. So, direct na mga kaibigan na magkaroon ng internet ang inyo pong Piso Wi-Fi. Pero sa akin, yung ginagamit ko talaga ay meron pong mga kaibigan na router. Suggestion ko talaga na merong router mga kaibigan kasi kapag nagloko yung atin pong linya, halimbawa tatawag yung pinaglagyan nyo ng vendo. Sir, wala pong internet yung atin pong vendo. So, syempre, pagpunta natin doon sa area, kukonek tayo sa router ho natin. Yun yung pinakaunang ginagawa ko, di ba? Kapag chinecheck ko yung internet, kukonek ako doon sa router kung meron bang internet yung router ko. So, pag walang internet, ibig sabihin may problema sa linya. Okay? May problema sa linya, sa UTP cable o di kaya doon sa fiber natin. Kasi pag wala kasing router, tapos may problema sa main, o dun sa vendo mo, so, hahanapin mo pa, o gagamitin mo pa yung laptop mo para i-connect mo yung UTP cable. Diba? Mas siya, hindi siya madali, mas madali kung mayroong router. Madali nating matukoy kung saan yung problema, si vendo ba o yung connection natin. Kasi pag walang router, yung sisisihin natin, vendo. Pero hindi mo alam, okay naman pala yung vendo. Ang problema lang pala yung atin pong connection. So, dapat
dapat talaga na matukoy ho natin talaga yung problema. Kasi pag sabihin mo, Vendo yan. So, problema, hindi pala Vendo. Ngayon, mayroon ka ng kinakapa sa ilalim. So, nasira yung Vendo, di ba? Much better na meron talagang router. Pero, yung pong nagtitipid, pwede din naman po ito. Kasi gumagamit din po ako nito kapag nagmamadali ho ako. So, mas less yung mga gagamitin natin na gadget. Ito po ay pwede din po mga kaibigan. Okay? So, ganun din po, pag mag-extend ho tayo, gagamit tayo ng MediaCon to MediaCon, switch hub. Tapos, sa last window natin, wag na nating lagyan ng switch hub. Ganun din po yung explanation ko nung una. So, depende sa atin mga kaibigan kung saan po yung ating gagamitin po dyan. Kung gusto ba natin na lagyan pa ng router, o wag nang lagyan ng router. Kapag kayo po ay magtatanong, kung halimbawa ibang software, hindi ko po alam mga kaibigan na kasi sureball ako sa Easy Wi-Fi, pero sa LPB parang di pa po ata kasi hindi ko din po na-test sa LPB. Sa ibang software, hindi ko po masasagot yan kasi LPB at saka Easy Wi-Fi po yung ginagamit ko. Pero sa Easy Wi-Fi ay sureball ho tayo na ito po ay talagang tawag dito, talagang gagana mga kaibigan. Okay? So, yun lamang yung aking explanation ho ngayon about po sa MediaCon to MediaCon. Sa next part, mga kaibigan, ng video natin, part 2. Gagawa ho tayo ng part 2. I-explain ko po sa inyo, mga kaibigan, yun pong kaibahan ng MediaCon non-giga at saka giga. Kasi, dapat alam natin saan natin gagamitin yung giga at saka yung non-giga, mga kaibigan, para hindi ho masakit sa ulo, ano? Para hindi ho tayo pabalik-balik sa atin pong mga setup. So, again, sana ay masubscribe po ninyo ako at saka ma-hit po ninyo yung notification bell natin para kayo po ay ma-notify sa lahat po ng atin pong mga bagong video tutorial na i-upload. Again, mga kaibigan, kapag kayo po ay hahanap po ng about po sa PPPoE, about po sa MediaCon, about po sa fiber optic cable, about po sa connector, about po sa piso Wi-Fi, lahat po niyan, mga kaibigan, ay hanapin nyo po sa atin pong YouTube channel. Again mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.